Kaya nga ang tanong, bakit sa Pilipinas? Di ba? Bakit dito sa Pilipinas nagkaroon ng completed na task sa mass shooting? O bakit hindi na kumpleto sa US? Bakit sa ibang bansa stabbing ang nangyayari? So Bakit nga? Maraming combination na nakikita natin. Unang-una, yung nakita natin for example dito sa Tacloban, may access sa may unlimited access sa gadget. And unlimited access sa playing time sa games. And hindi natin masabi concretely yung family background niya, pero base doon sa testimony nung tita, sabi niya introvert daw yung pamangkin niya. Introvert daw yung pamangkin niya. So we can assume na yung kanyang mundo ay nasa online gaming platforms. And may access siya sa yung barel. May access siya sa barel. So, yun ang mga combination of ingredients dito sa ano na. Sir, kanina nabanggit nyo na yung grooming, ano yan eh. They're being patient, it takes time. Sa pagbusisi nyo po, no, usually ang grooming period, gaano katagal po yan? Wala tayong data on gaano katagal. Pero may sinusunod sila na proseso. ang unang proseso, ang unang stage is yung discovery or identification of the victim. Dito nga nangyayari ito, isa sa hunting ground nga, nasa online gaming platforms. And then, pagkatapos yan, pag may na-identify na sila, mayroon silang tinatawag dyan na kakaibiganin nila. Kakaibiganin nila yung prospect. And then, pag naging kaibigan na nila, i-isolate na nila. Ayun na yung isolation. So, dito sa isolation, dito na nangyayari yung kung anong gusto ng bata, ibibigyan nila lahat yun. Gusto mo ng points, gusto mo ng cheat, gusto mo ng kung anong gusto kailangan mo para maging magaling ka doon sa games mo, ibibigay nila lahat 'yon. No? Until maging maging addicted ka. Maging addicted ka na doon. And then before ang pinapagawa nila doon sa bata yung pag-produce ng child sexual abuse materials, no? Mga sex related na video, and then ginagawa nilang leverage yun para may mapagawa pa silang iba doon sa bata. Pang blackmail. Mabablockmail nila. Kaso lang, nag-evolve nga sila into violence. So hindi na lang yun ang pinapagawa nila. So yung mga violence na yung pinapagawa nila. Ang problema, hindi natatapos dyan kasi yung mga victims noon, yun na yung mga nagiging members. Itong mga members ngayon, sila naman naghahanap ng victims. And the more horrific your contribution to the group, then you go up the hierarchy of the membership. So, iyan na yung pag pinagawa ka, may pinagawa na silang self-harm, pinagawa silang suicide, arson, stabbing, and then ito shooting. So yan, kung sino man yung handler niya, sino man yung recruiter niya, aangat yun doon sa hierarchy ng 764 network. So dating sa akin para to naging online na kulto. Na very satanic. Parang ganun yung dating, hindi po ba? Yes, tama. Yun talaga kasi kaya nga napaka-delikado kasi walang pinaglalaban itong mga to. Kung i-compare man natin sila sa ibang terrorist groups, no. Ito ibang klaseng terrorism ito. Ano siya, basically destruction of human life
for distraction's sake. Kaya nga siya Yes. nihilist. So Okay. yung status nila sa kanilang grupo ay based sa brutality. Kung gaano ka-brutal yung ginawa mo or gaano ka-brutal yung pinagawa mo, then yun din magiging status mo. Okay. Factor din ba yung sinisilip ba nila, let's say, yung juvenile justice law ng specific countries and then pumipili sila ng mas mababa sa 15 years old para walang criminal liability? Well, I cannot comment based on facts, no, but based on sa we can only speculate kasi based on sa chat nitong dalawa. Pinag-usapan nila 'yon na minor, hindi makukulong, no. Pero sa amin, sa research namin, mas mabigat yung presence, population ng mga bata sa atin sa online games. Kasi kung mas maraming population mo, mas maraming target mo. And Totoo. I don't think if they care about the law in that country, basta mapagawa nila yung gusto nila Oo. sa bata. Okay. Pag-usapan naman po natin yung approach dito kasi sa bigat ng problema, definitely dapat napaka-holistic na approach. Kasama dyan yung pamilya, yung eskwelahan, diba? Dapat yung tamang pag-aruga, pagtutok sa mga bata. Hindi yung talagang, sabi nyo nga, diba? The new, dito? Yung bagong yaya ngayon, yung mga gadgets, hindi po ba iPad? Yung mga magulang na hindi siguro matutukan yung mga anak, nilalagyan ng gadget. Ako mismo na-alarm ako sa mga nakikita ko sa mall, na kaliit-liit na bata, nasa stroller, meron agad na mga iPad, tsaka mga cellphones, hawak-hawak na. 'Di ba? And I suppose hindi ito nakatutok sa isang specific socio-economic class, hindi po ba? Pwede kang mayaman, pwede kang mahirap eh. Pwede kang maging vulnerable as long as you're in that platform, tama po ba? Ngayon, ang tanong ko rito, in terms of let's say one particular approach, let's say coming from the state, from the government, from law enforcement agencies, paano po ba matututukan itong mga nasa likod ng ganitong kasamaan? Yung mga nagre-recruit talaga, yung mga nagpo-profile, yung mga nagta-target. How do you monitor them and how do you go after them? Well, first you have to identify them. You have to be able to acquire information about the perpetrators. Kasi without that information, then hindi mo mahanap katulad nitong mga simple phishing na or scamming na nangyayari. Hindi natin na-identify yung perpetrators dito. And that is because itong mga taong to, alam nila kung paano i-circumvent yung technology at saka paano i-circumvent yung batas na hindi sila ma-identify. At least itong mga groomers, no? Groomers or members nitong. Kasi nakita na natin na meron na mga local players may mga Pilipino na eh. So itong ating law enforcement agencies will have to do better, no? At get information or create yung mga tinatawag nating sa traditional yung mga deep penetration agents. Yeah, yung magbababad din doon. Magbababad sila. Magbababad ka din doon. Mag-create ka ng account doon sa mga mga game platforms na identified naman yan eh. Roblox, Gorebox, Minecraft, di ba? At saka yung mga Discord. Ang problema nga lang kung public servers lang yung yung pwede mong salihan. Kasi kung hindi ka naman ma-invite doon sa private server, wala kang makikita. Kung hindi ka naman ma-invite doon sa private chat groups, wala kang makikita. So, yung approach na yan, medyo matagal
kung titingnan natin yung impact. No? Kasi in the meantime, hindi natin alam kung ilan na yung na-brainwash. Hindi natin alam kung ilan na yung nasa grooming process. And worse, hindi natin alam kung ilan na yung pwedeng mamaril. At kung saan sila mamamaril. Diba? Kasi wala tayong data nun eh. Wala tayong data na itong school na to, mayroong mga 100 gamers dito at 50 dito ay heavy gamers. Hindi natin alam eh. Wala tayong data na gano'n. Even the schools, I think, they do not have that data. No? So yung approach na yon to identify the perpetrators, it will take time. And in the meantime na naghihintay tayo doon, our kids in school or in schools are vulnerable. Yeah. So the next tanong is, pwede ba natin i-ban yung mga gaming platform? Yun nga eh. Is that even a solution? It is not a solution. It can be done, but it is not a holistic. It is not an approach that can provide a holistic solution. Why? Kasi nga, sabi nga natin, kapag na-identify ka na pili ka na victim, Chat-chat ka na eh. tinatanggal ka na sa gaming platform eh. Nilalagay ka na sa chat platform. Yeah. Diba? So kung ongoing na yung grooming mo, kahit iban natin yung lahat ng mga online gaming platforms, ongoing pa rin yung grooming mo. So kung ibaban mo yung online gaming platforms, iban mo na rin yung mga chat platforms. Which is going to have a very negative effect sa mga legit na gumagamit. Especially yung mga nag-negosyo doon. So may mga economic issues siya. No? So yung total banning, itong Gorbax kasi, binan ng CICC. Sabi nga nila, this is a very unpopular game platform ito. Pero pag Roblox ang i-total ban mo, delikado tayo dyan. Kasi may mga legitimate game developers or even those who are making legit business out of these platforms. So, and ang next dyan is, anong gagawin mo ngayon? Dito ka ngayon sa family level. Kasi ang pinaka-effective na ban is yung pag-ban ng pamilya, ng tatay at nanay. No? Kapag for example, if your son or daughter is playing online games more than 2 hours every day, or even more than 1 hour every day, or 5 hours is worse, kailan patigilin mo siya ng online games? Totally. Ikaw magsasabi mo. So by doing that, you do not, you address you disrupt the possible ongoing grooming that's being done to your son or daughter without impacting the legitimate users or those who are making legitimate business out of these platforms. Pero sabi nga nila, mahirap din gawin yun kasi nabanggit mo nga kanina, maraming parents na busy at binibigyan nila yung gadget as babysitters. Marami ding parents na hindi alam yon. Paano yon, diba? Kasi kung gusto mo talagang makita, tingnan mo yung mga group chats ng anak mo. Tingnan mo yung mga game servers na sinasalihan niya. Sa dami ng gamers natin dito, baka mahirapan din kahit na policy yan. So, pero pwede yang umpisahan. Although hindi yan magkakaroon agad ng 100% na positive impact. So again, nandun pa rin tayo sa paano kung mangyari sa lugar na ganito, lugar na ganyan. At kung napansin natin, palayo ng palayo yung mga probinsya na nangyayari ito. Di ba? So, doon sa ban at saka sa family level, pwede na nating gawin yan sa family level through the schools. But I think the best approach this time that we can do that will have impact to preserving life and preventing harm to students is for the schools to
to improve the way they do security in their campus with this consideration: possible stabbing, possible shooting. Mayroon tayong mga experts on how that can be prevented, no? So ako, ang sa akin lang, walang makakapagsaksak kung walang may dalang patalim. Walang makakabaril kung walang makakadala sa loob ng paaralan ng baril. So ganun ang mga ano natin. While the PTA, the advisors or the schools are engaging and doing this awareness with the parent.